Saan mang competitive field ay meron at merong favorite. And let's be honest, yung favorite sa tournament ngayon ay si GL and EJ Power. Madami nga akong nababasang comments na champion na daw kung sino ang mananalo sa battle nila. Pero guys, kung matagal na kayong fan ng Flip Top, isa sa mga napatunayan na sa mga isabuhay battles ay yung expect the unexpected. At sa lineup ngayong taon, kung meron mang dalawang MCs na makaka-pull off ng isang major upset, itong dalawa na yon, Vitroom at Slack1. Parehong representative ng 2019 batch, parehong nagpakilala nung quarantine battles at tingin ko dalawa sa most improved MCs in the recent years. Heavy favorite naman talaga sina EJ Power at GL ngayon, no? Pero kung dito sa right side ng bracket manggagaling ang champion ngayong taon ay hindi na ako magugulat. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's do a quick preview sa Slack1 versus Vitroom semis mashup. Ngayong paparating na Sabado na yan sa Belta Balentong 11. Kung wala pa kayong tickets ay mag-PM lang kayo sa official Facebook page ng Flip Top para sa iba't ibang options kung paano makakapag-avail. Tsaka hindi na para sa'yo ang battle rap. Tanga, para sa'yo to. Kung wala ka, walang rookie na aangat. Hindi ako magkakaroon ng veteranong tatapaan ng sagad. Para sa'yo ang halimbawang dito para sa lahat. Yan ang ganap mo sa battle rap. Gumagana na palpa. In-expose na ni Saki, oh, yung biggest shit. Itong panay-kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string and always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Oh, ring! Sa recent performance nila, mas malakas yung pinakita ni Slack1 and tingin ko dahil yun sa mas malaki yung kailangan niyang tawirin considering na yung kalaban niya ay isang gutom rin na up-and-comer. Mahirap outlast yung mga ganong MCs na high level yung competitive drive, diba? Pero dito ay naging convincing nga yung panalo niya against Ruffian. Easily his best performance sa Flip Top career niya so far. Ito, address muna natin yung stigma kay Slack1. Aware naman ako na mas mature yung listeners dito sa YouTube kumpara sa mga nagko-comment sa Facebook, no? Pero I'm sure may ilan pa rin magko-comment yung very common na po na kay Slack1, yung sinusulatan lang daw siya ni na MZite, yung mga ganun, di ba? Para sa akin, parang tamad ng comment yan. Parang basic lang na comment para mang-hate eh. Pero yung isang tingin ko may timbang na critic kay Slack1 ay yung sa style niya nga, na parang halo-halong 3GS nga daw yung kanyang tunog. Ito yung mga nababasa ko lagi sa mga comments, no? Yung take ko naman dito ay para sa akin kasi late bloomer si Slack1 eh. Kung papanoorin nyo yung mga naunang battles niya sa Flip Top ay iba nga yung style niya doon. And siguro nung napansin niya na hindi kinakagat yung ginagawa niya dati ay nagre-brand siya ng style. And naging process yun, hindi naman overnight na nag-iba agad yung style niya. Nag-try siya sa comedy, hinasan niya yung pagiging technical niya, inaral niya din yung effective na pag-setup ng bara and nahubog din siya ng experience. And obvious naman na yung naging foundation niya sa improvements na to ay yung mga kagrupo niya, yung ng 3GS. Na-adapt niya yung iba't ibang qualities ni na MZite, Lipcram, Poison 13, Jonas, and even Pistolero. Kaya yung dating parang lumabas na templated yung style niya. And ito nga yung parang sumpa sa 3GS, no? Kasi madali lang mapansin yung similarities doon sa style nila. Kaya automatic na po na sa kanila ay nagsusulatan daw. Like hindi makita ng ibang fans yung side na na-inspire lang ang isang MC sa idol niya. Ako, ibibigay ko yung full credit kay Slack1 kasi kita talaga yung pagiging student of the game niya. Kung paano niya hinanap yung perfectong style na nababagay at nag-fit dun sa mga qualities niya as a battle rapper. Na ito nga yung na-showcase niya ng maayos dun sa naging performance niya kay Ruffian. Yung laban nila, yung isa sa strong contenders para sa Battle of the Year so far. As in, pukpukan yung unang dalawang rounds hanggang nga nung third round na na-overpower na ni Slack1 si Ruffian closing out the battle. Ibang klaseng consistency yung naipakita ni Slack dito. Walang moment dun sa battle na masasabi mong naiwan siya. As in, may sagot siya lagi sa mga exclamations ni Ruffian. Tingin ko underrated yung malalim na comprehension ni Slack1 sa battle. Like meron siyang technique na mag-twist ng angulo para pumabor sa kanya. Example dito yung sinabi niya na nakakahiya daw para kay Ruffian na matalo ng isang kagaya ni Slack1. Na in the first place parang 50-50 naman yung battle nila, di ba? Pero dito sinet up niya yung sarili niya as underdog para mas may impact pa yung punchline niya. Very sneaky way para makontrol yung battle. Kung ako sa'yo, masasabi ko sa'yo, Ruffian, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami dyan duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayon, andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ng mga bituin, pukin ang inang lulukod ng mga tala.
Yung pinaka-highlight ng battle na to ay yung ender ni Slack1. Honestly, hindi sa pag-e-exage, no? Pero ito yung best bar na narinig ko ngayong taon so far. As in, pag na-pull off ni Slack1 yung kampyonato ngayon, dahil yun sa bar na to. Again, hindi sa pagiging OA, pero ito yung mga bara na pwedeng maging career defining. Yung setup, yung rhyming, yung relevance sa battle, yung maangas na delivery, syempre yung mismong wordplay doon, and siguro isa sa mga factors kung bakit ganun yung impact nito ay yung choice ni Slack1 na gawin siyang ender. Pag yun na-place niya sa gitna or sa unahan, tingin ko hindi ganun yung magiging impact ng bara. Goosebumps to nung live. Makikita pa nga yung reaction ni Raffian, diba, na nabilib din siya. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle na ito ay sniper na nakabang inaantay ka na lang lumutang, kaya maligayang pagdating rap sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala to ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Dito naman tayo sa naging performance ni Vitroom laban kay G-Clown. Tingin ko medyo bumaba yung level of performance ni Vitroom dito compared dun sa panggulat niya nung round 1 laban kay Marshall Bonifacio. Ilang beses na ding nasabi dito na nakakatamad daw paghandaan si G-Clown. Siguro dahil dun sa pagiging random na rin nung match-up, diba? Kasi kita talaga na naging limited yung angles ni Vitroom dito, tas hindi pa ganun kalinis yung performance niya. Pero may mga quotables pa rin siya dito. Pinaka-paborito ko yung siya daw yung bagong kwento na sinusulat ni Enigma. Yun yung mga tipo ng linya na kay Vitroom mo lang talaga maririnig eh. Tsaka na-back-upan pa yun nung mga pinapakita niya recently, kaya ang powerful nung dating nung linya na yun. Magsikap ka! Wag puro dasal, paggipit na! O kung tanga ka, magpasulat ka! Nakatulong ka pang kumita! Kasi ako, may ghostwriter! Yeah! Bubunyag ko sa liga! Tangina ako yung bagong kwentong sinusulat ni Enigma! Tulad kasi ni Slack1, isa rin si Vitroom dun sa mga parang nag-breakthrough na sa tier kung saan ay na-stuck sila nung mga nakaraang taon. Ngayon, madali na siyang nakakapuntos gamit yung kulit na hinahalo niya dun sa maangas na karakter niya. Na ito naman yung mas na-enhance ni Vitroom sa kanyang style. Actually, nung rookie year niya pa lang ay meron naman na siya nitong humor, pero ngayon ay mas naha-highlight niya na to lagi at mas naging witty pa yung approach niya sa mga patawa. Ito yung nagiging foundation ng performance niya ngayon eh. Parang dito niya nahuhugot yung kakaibang confidence tsaka yung bully na karakter niya. Yung pangungupal niya kasi hinahaluan niya nung mga out of nowhere na joke. Yun yung go-to technique niya lagi na talaga namang sobrang effective ngayon. Pansin din na mas komportable na siyang mag-perform sa stage at swabe na yung rhythm niya. I think na-point out ko na to before, no? Pero ayun, dati kasi may times na parang nawawala siya sa timing at ngayon ay may na-build na siyang sariling flow at cadence na swabing-swabe sa pandinig. Ayun, sana 100% siya dito against Slack kasi tingin ko hindi na siya pwedeng maging sloppy dito. Ito kasi yung tipo ng battle na kahit minor mistake lang ay pwedeng maka-apekto dun sa kabuuan ng performance. Sana A-game sila pareho. Pagdating naman sa overall skill set, para sa akin more skilled si Vitroom. Mas authentic and mas polish yung style niya, which is malaking bagay no sa pag-utilize ng skills mo sa battle. Mas lumalabas yung pagiging natural ng sulat at kung gaano kaaral dun sa paggamit ng iba't ibang techniques. Tsaka nakaka-up din ng game yung high standard ni Vitroom sa mga bara niya. Kaya kahit manglait lang siya, andun pa rin yung class eh. Kasi nga hindi niya hinahayaan na maging plain lang yung linya. Yung kay Slack1 naman ay mapapansin nga na may sinusunod na formula yung style niya. Kaya sinasabi nga, di ba, na tunog lip cram or M-site daw. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin sa style ng 3GS, no? Pero yung ginagawa nila ngayon or yung formula nga na gamit nila ay sobrang effective at yun yung pinaka-importanting bagay sa isang tournament battle. Ayun, kung hindi magawang mabasag ni Vitroom yung formula na yon ay tingin ko magiging competitive talaga tong battle. Pagdating sa impact kasi mas delikado si Slack1. Baka alam mo yun, may bitawan ulit siyang killer bar tulad nung ender niya kay Raffian na pwedeng kumain ng isang buong round. Rebuttal advantage, tingin ko na kay Vitroom yun. Pansin kasi na sinusubukan niya at nagre-risk din siya sa kanyang mga balik. Na opposite naman nung kay Slack1 noon. Although alam naman natin na andun yung rebuttal skill sa kanya, ay parang mas play safe siya ngayong tournament at hindi masyadong nagre-resort sa skill na to. Pagdating sa angles, parehong may running angles sa kanilang dalawa. Activista angle kay Vitroom at yung squatter angle kay Slack1. No? So tignan natin yung atake nila dito at kung sino yung mas mag-e-expand pagdating sa angles. Parehas matalas din tong dalawa no, pagdating sa pag-iisip ng winning game plan.
Sa experience naman, pantay lang din to para sa akin kasi 'di ba same sila ng batch. Pareho pa sila ng win-loss record and parehong may significant arc dun sa naging flip-top journey nila. Witness talaga natin yung naging evolution nila as flip-top MCs and tingin ko ito na yung peak form nila kaya perfect timing tong matchup na to. Pagdating sa quality of opponent, tingin ko mas matimbang yung resume ni Vitroom at mas madami siya nung battles na naging tikdikan. Siguro yun yung edge niya kay Slack One dito. Mas sanay na siya sa pressure kumbaga. Ang tingin kong pwedeng maging X-factor sa battle na to ay pag napagana ulit ni Slack One yung underdog effect. Parang nung round 1 pa lang kasi ng tournament ay ito na yung na-establish niya sa atin na kwento dito sa Isabuhay run niya. Kaya parang may extra impact at shock value if alam mo yun, nalalampasan niya yung expectations natin. Tsaka meron siyang technique na hindi ko na masyadong i-spoil no, pero very effective gumamit ng mind games si Slack One. Yun na lang, tingnan natin kung mapapagana niya ulit yun dito. Another 50-50 battle to para sa akin. Pero kayo guys, sino sa tingin nyo ang mag-a-advance sa finals? Feel free to share your own opinion sa ating comment section. Hanggang dyan na lamang guys. Kita-kits sa Vuelta Valentong. Peace!